Gusto mo ba magkaroon ng extra income pero di mo alam kung paano magsimula? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 simple steps para makapagsimula ka ng side business. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shin Kitan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, I want to teach you on how you can create a side income without affecting your main income. Alam mo, ultimate goal po natin talaga ma-diversify po natin ng income. Bakit po? Alam mo, sa totoo lang, sa hirap ng panahon ngayon, kung iisa lang po ang source ng ating income, talagang kakapusin po tayo. Do you agree? Type agree sa comment section kung nag-agree ka. So ngayon, para sa mga taong gustong magkaroon ng side income at di nyo alam paano magsimula, una, kumuha kayo ng papel at ballpen, sulat nyo to. Find something that you are good at. Tanungin mo sarili mo, saan ka ba talaga magaling? Saan ba isang bagay na ginagawa mo na talagang wala kang kahirap-hirap? May mga iba gifted talaga mag-cooking, may mga iba mag-art, mag-music, mag-writing, mag-programming, di ba? Magbenta. Hanapin mo muna ang iyong strength. Alam mo, lahat po tayo may strength. Ang strength ko, number 1, definitely good looks. Whether you like it or not. Ang strength ko talaga is communication and teaching people about practical finance. So, once na nakita mo na ang isang bagay na talagang saan ka magaling, I suggest na mag-practice ka ng mag-practice hanggang lalo ka pang gumaling. Mag-aral ka, mag-upgrade ka ng tinatawag na skills mo because the more na magaling ka, syempre, the higher yung PF mo. Diba? You can charge more. Kaya nga, that's number 1 thing. Kung gusto mo talaga makumita ng sideline, hanap ka. Number 2, offer a standout service. In other words, no one wants to pay for an average product or an average service. Hindi pwede yung pwede na yan. Oo, hindi ka babayaran, hindi ka bibilin. Pagbibigyan ka ng one time pero hindi na uulit yan. Kailangan yung serbisyo po natin ay excellent or tinatawag natin beyond their expectation. You undersell but you over-deliver. Diba? Pagka nag-undersell ka na over-deliver ka, masyak na tao, grabe, ang dami ko nakuwang value ah. Ang dami kong natutunan dito. Ang dami kong sobra. Next time, babalik talaga ako. Na-experience ba na kumain kayo sa isang restaurant at sobrang sulit? Wow, ito lang binayaran ko pero ito nakuha ko. Babalik at babalik ka. Kaya nga very important kung gusto mo talagang maging magaling, paghusayan mo yung skills mo, at the same time, mag-practice ka talaga, be the best at what you are doing. Diba? Gawin mong extraordinary at memorable ang ginagawa mong product o services para in other words, balik-balikan ka. Number 3, i-productize na natin yung ating iniisip na service or ng product. I-package mo na kung anong gusto mong ibenta. Like for example, kung ang binibenta mo, magaling ka talaga sa customer service, ibenta mo ang iyong customer service ability. May mga iba, magaling siya magbenta ng tinatawag natin na pagkain, di ba? Galingan mo, i-productize mo na, mag-develop ka na ng product na gusto mo na para mo ibenta. Or may mga iba naman, magaling naman sa technology. Mag-develop ka na ng product and service that you can already market, di ba? Online or offline. So that's number 3. The third step that you need to do para kumita ka. Pero bago tayo magpunta pa ng number 4 and number 5, ang pinakamahalaga, babatiin muna natin si Junel Eugenio, si Emer Queen Poblador, at the same time si Cha TV. Maraming salamat. So ngayon, pagka ikaw ay nagbebenta na, syempre, kikita ka na. At pag kumita ka, ito yung number 4 na kailangan gawin mo para maging sustainable ang business mo. Gusto nyo bang magpatuloy-tuloy ang business nyo? Yes or no? Pag ang sagot mo ay yes, learn how to reinvest your money. Pag kumita siya, wag muna natin gastusin, wag muna bibili ng bagong cellphone, wag muna magta-travel, wag muna mag-e-enjoy. Ang dapat, i-reinvest natin pabalik sa negosyo para ito ay lalong palaguin. Halimbawa, bili ka ng mga supplies. Mas maraming dapat ang supplies sa tindahan mo. Kung may sari-sari store ka, pag nauubos ang benta, bili ka ulit ng stocks para bumalik ang parokyano mo. Tama o mali? Wag po sana, pagka ikaw ay kumita na, kukunin mo na yung kita mo or let's say yung puhunan mo, minsan nagagamit pa at nauubos na yung stocks mo. Pag naubos na yung stocks mo, hindi na babalik ang customer. Agree or disagree? So once you found already a business idea and a business concept and a product that work or a service that work, last but not the least, para talagang tuloy-tuloy yung ating income, automate everything. Gamitin po natin ang technology para i-automate po natin ang process. Halimbawa, nagbebenta ka, meron ka ng POS system, point of purchase system, para ma-record na lahat ng benta mo, para meron kang report. Kung ikaw naman po ay nasa online, pwede ka nang gumamit ng mga tinawag technology na pwede ka mag-email marketing, pwede ka mag-social media
media marketing. Di ba? Pwede ka na gumamit ng chatbot. In other words, automatic na. Hindi na tao nagtatrabaho, kundi sistema na. Mas madali at mas mabilis. Di ba? Mag-operate, umorder, magbayad ng customer. Siyempre, systematized na siya. Kaya nga kung titignan po natin na kung gusto nyo kumita again ng side income, ladies and gentlemen, number 1, anong unang gagawin natin? Hanapin mo saan ka magaling, galingan mo. Number 3, gawin mo ng produkto ang iyong serbisyo, or let's say, gawin mo na talagang physical product. And then number 4, pag kumita na ibalik mo sa negosyo. And number 5, i-automate mo siya. Grabe talaga, no? Ito po yung 5 steps in order for you to start earning additional income. Sana naman na nakatulong tong episode. If you like this episode, please type like sa comment section kung nagusto mo tong episode na ito. And don't forget to share this episode with other people. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.